Binuhos ko ang lahat para maibalik ang dating sigla ng lumang kalye. Ngunit hindi inaasahan na ang manager ng property ay sakim. Piliting itaas ang renta ng 50%. Hindi ako tumutol. Pagkatapos ay pumunta sa pamilya ko. Magdamag kaming nag-alis ng 4 na tindahan. Pagkalipas ng kalahating buwan, nawala ang mga customer sa lumang kalye. Lubos na nagpanik ang manager. Nang hihingi ako ng pakiusap, bumalik ka na. Opisina ni Zhang Qiang. Opisina ni Zhang Qiang. Simula sa susunod na buwan, tataas ng 50% ang renta ng tindahan mo. 50%. Sobrang taas naman ang pagtaas na yan. Pirmahin o umalis ka na. Piliin mo lang o ito o wala. Noong una, ang buong lumang kalye ay tahimik at walang tao. Ako ang nanguna sa paglagda ng kontrata. Kaya't umusbong ang tao dito. Ayoko nang makinig sa mga lumang kwento. Ngayon, mahalaga na ang lugar na ito. Kaya tumataas ang renta. Bibigay ako sa iyo ng 2 araw para mag-isip. Kung hindi mo pa naisip, umalis ka na agad. Huwag kang mag-alala. Mabilis lang na magiging bakante ang tindahan ng matamis na sabaw na ito. Hintayin mo na lang na kunin ito. Sasabihin ko na ang totoo sa iyo. Matagal nang may mga nakatingin sa tindahang ito na puno ng ginto. Sa maliit mong tindahan ng matamis na sabaw. Kahit sino ang gumawa, pareho lang. Kaya't sinadya mong taasan ang renta. Gusto lang akong paalisin. At ipasa sa iba. At ano ngayon? Kung may isip ka, umalis ka na lang. Huwag mong gawing mahirap ang sarili mo dito. CJ. Mag-iisip ako ng 2 araw. At pagkatapos ay bibigyan kita ng sagot. Ganito ang tama. Huwag magpakasaya sa pag-asa. Magmadali ka. Nakatingin lang siya sa amin, ang pamilya ko, na may problema. Akala niya hawak na niya ako. Pero hindi niya alam. Sa lumang kalye, ilang tindahan ang nagsusustento sa buong pamilihan. Lahat ng iyon ay pag-ari ng pamilya namin, Lin. Dad. Mom. Zhang Qiang maliciously raised the rent, forcing me to move out, and secretly contacted new tenants, trying to take over the shop. I plan to stop doing business here. This is too much. Kami ng pamilya ay naghirap para pasiglahin ang kalye na ito. Ngunit sila'y nagpasimula ng gulo. Pumapatay sa mga nasa ilalim. Kung aalis tayo, sabay-sabay tayong aalis. Hindi tayo mananatili rito at magdusa. Tama. Ang mga matagal ng customer sa tindahan namin. Ang mga suki ay talagang pumupunta sa atin. Saan ka pupunta? Ililipat namin ang aming tindahan ng Jade doon. Asawa. Bakit ka nandito? Ichen. Pinipilit akong umalis ng tindahan ni Zhang Qiang sa pamamagitan ng pagtaas ng renta. Nagpasya na akong isara ang tindahan ng matamis na tubig. Zhang Qiang. Nangahas siyang sirain ang tulay pagkatapos tumawid. Maghintay ka. Pupunta ako sa kanya ngayon para magpaliwanag. Huwag kang magalit. Hindi ako nandito para humingi ng tulong sa iyo sa away. Matagal ko nang naisip ang plano. Hindi ko lang kayang tiisin ito. Pero kahit anong desisyon ang gawin mo, ako ay sasama sa iyo. Ako ang bahala sa lahat ng bagay dito sa hotel. Ako ang mag-asikaso. Mga tao, maaari kang umalis anumang oras. Hindi tayo nakatingin sa kanyang mukha. Xiao Hao. Pinipilit ako ni Zhang na umalis sa tindahan ng matamis na tubig. Tayo. Magkasama tayong lilipat mula sa lumang kalye na ito. 8. Matagal ko nang ayaw dito sa sira-sirang kalye na ito. Yung bagong high-end na commercial street sa kabila. Ang target. Dami ng tao. Mas angkop ang kapaligiran para sa aking tindahan ng mga laruan. Mga produkto sa tindahan. Agad akong mag-aayos ng tao. Para bilangin at ipack. Kailanman ay handa ng lumipat. Buti na lang ay nagkakaintindihan ang pamilya. Walang gustong magpatuloy dito at magdusa. Susunod, lahat ay magpanggap na normal ang operasyon. Huwag magpakita ng kahinaan. Sa likod, tahimik na ayusin ang mga produkto at kagamitan. Kailangan kong bigyan si Zhang Qiang ng isang malaking sorpresa. Uy! Mabilis ang kilos. Mukhang talagang nagdesisyon na siya. Dahil nagpasya na tayo. Dapat ayusin na ito ng maaga. Tama yan. Huwag nang makipaglaban ng walang kabuluhan. Yung bagong kliyente na kausap ko. Araw-araw ay nagmamadali sa progreso. Naghihintay na lang na makuha ang tindahang ito. Huwag mag-alala. Hindi kayo maaabala sa pag-upa muli. Haha. Sabay mong naintindihan. Ang halaga nitong lugar. Lalong tataas pa. Yung maliit mong tindahan. Tunay na hindi kayang magpasikat. Depende sa kakayahan mong magpatakbo ng negosyo ang laki ng tindahan. Huwag nang pahirapan si Manager Zhang sa paghusga. Sa halip na titigan ako. Mas mabuting alagaan ang mga serbisyo ng Old Street. Bakit biglang nawala ng kuryente? Ikinalulungkot ko. Ang biglaang pagkawala ng kuryente ay nakaapekto sa pagkain ng lahat. Dito na lang ang operasyon natin ngayon. Magbibigay ako ng refund sa lahat. Pagsusuri ng mga linya sa kalye. Hindi may iwasan ang pagkawala ng kuryente. Hindi lang ang kuryente mo ang mapuputol. Isasara rin ang malamig na bodega. Lahat ng mga produkto sa bodega.
ay pansamantalang itatago. Walang maaring kunin na produkto sa panahon ng pagsusuri. Kung nais mong maglipat ng mga produkto, mas mabuting itigil na ang balak mo. Sadyang pinipigil lang nila ako sa pag-aayos. Pati ang malamig na silid ay espesyal na sinarado. Ginoong Zhang, sinasadya mo ba akong pinapahirapan? Lene, anong pakialam ko? Diretsong sinasabi. Kuryente. Pagkakasara ng freight elevator ay sadyang nakatutok sa'yo. Maging maingat at umalis na kaagad. Huwag nang magtagal dito. Hindi mo ako mapipilit na umalis gamit ang ganitong mga maruming taktika. Sobrang kahiyahiya naman. Balak ko na talagang umalis. Hindi mo na kailangang pilitin pa ako. Nagmamatigas ka pa. Ngayon, walang tubig at kuryente sa tindahan. May bantay ang tanod. Ganap nang isinara ang malamig na silid. Hindi mailalabas ang malalaking kagamitan mo. Nakatago ang mga sariwang pagkain sa cold storage, hindi mailabas. Gusto kong makita kung gaano katagal ka makakatagal. Huwag magpanik lahat. Ayusin ang mga gamit nyo. Ngayon, mag-focus tayo sa pag-impake at paglisan. Atlin. Nakatigil ang tubig at kuryente. May mga tao pang nagbabantay sa labas. Mag-ayos na tayo ngayon. Talaga bang makakaalis tayo ng maayos? Kapag mas mahirap ang sitwasyon, mas kailangan nating manatiling kalmado. Agad na ihiwalay, ipack, at i-seal ang mga sangkap. Lahat ng maliliit na kagamitan ay ilalagay sa kahon. Mga bagay na pag-aari natin. Walang dapat maiwan. Malinaw na hindi nakakuha ng benepisyo si Zhang Qiang. Bago umalis, kailangan pa rin tayong kausapin. Maaari niyang hadlangan ang daan sa isang pagkakataon. Ngunit hindi niya mapipigilan ang buong grupo sa paglipat. Matagal ko nang nakumpirma ang bagong tindahan sa kabila sa high-end na commercial street. Kung gusto mong sumama sa akin, magpapatuloy tayo sa pagtutulungan. Atlin, lahat kami ay gustong sumama sa'yo. Pero palagi silang naglalagay ng mga hadlang. Baka hindi ganon kasimple ang pag-alis. Unahin nating ayusin ang mga kagamitan. Ako na ang mag-isip ng paraan. Mabilis naman ang pag-aayos. Bakit? Akala mo ba makakatakas ka lang ganyan? Normal na pag-alis at paglilipat ng tindahan. Kumuha lang kami ng mga personal na gamit. Humihingi lang kami ng kaunting tulong. Tulungan. Sa aking teritoryo. Gusto mong umalis pero hindi ganun kadali. Akala mo ba kapag inayos mo ang mga bagay, makakaalis ka na? Sundin natin ang proseso ng kontrata para sa pagwawakas. Kumpleto ang lahat ng dokumento. Bakit hindi kami payagang umalis? Kontrata ay kontrata. Batas ay batas. Katatapos ko lang mag-inspeksyon at natagpuan ko. Maraming nasira sa iyong tindahan. Sa sahig. Sa mga pader ay may iba't ibang antas ng pagkasira. At may ilang mga kasangkapang nawawala. Ayon sa regulasyon, kailangang bayaran ang halaga ng pinsala. Ang normal na pagkasira dahil sa araw-araw na paggamit ng tindahan ay sakop na ng kasunduan sa pag-upa. Bago ang turnover, sinuri ko ng mabuti. Ang mga pasilidad walang sira. Sadyang naghahanap ka ng kapintasan. Sinasabi kong hindi kwalipikado, hindi kwalipikado. Ang buong pagsusuri ng mga pasilidad sa lumang kalye ay ako ang may kapangyarihan. Kung hindi nabayaran ang danyos, ngayon, walang sinuman sa inyo ang makakalabas dito kahit isang hakbang. Sobrang labis na ito para sa'yo. Maliwanag na nagmamalabis ka. Huwag kang magbintang dito. Kailangan mong magbayad. Tapos na. Mga gastos. Umalis ka na. O kaya't iulat ko ito sa pamunuan. Kukunin ang lahat ng inyong mga bagay. Dahan-dahang susuriin at mananagot. Sa huli, mas malaki ang magiging pinsala. Sinasadya mong imbentuhin ang problema para humingi ng bayad. Hindi ko kailanman ibabayad ang perang ito. Ang kontrata ng pag-upa ay nakasulat sa papel. Kung talagang pag-usapan, maari tayong kumuha ng ikatlong partido para suriin. Nagmamalaki ka pang magtakda ng kondisyon sa akin. Mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon. Hindi mo alam ang aking lakas. Pangatlong partido na pagsusuri. Sa lumang kalye na ito. Hindi ito para sa mga banyaga na makialam. Ngayon ay formal kitang pinapaalalahanan. Hanggang hindi natatapos ang problema. Lahat ng tao at bagay ay mananatili sa kanilang lugar. ₱3,100. Ginoo Liu. Sa wakas, dumating ka na. Dalhin kita para makita ng personal ang magandang tindahan na ito. Napakagandang lokasyon. Siguradong magpapasigla sa negosyo ng iyong bagong tindahan. Nasa dito ito. Tumingin sa gulo. Ang kalinisan ay sobrang pangit. Tama nga. Ang dating may-ari ng tindahan ay walang disiplina. Ginawang magulo at marumi ang magandang tindahan. Ngunit huwag kayong mag-alala. Kapag siya ay umalis, kami ay lubos na mag-renovate. Tinitiyak na bagong-bago. Katatapos lang ayusin ang mga bagay sa tindahan. Sa ngayon ay medyo magulo.
Tuwing matapos ang araw ng negosyo, kami ay naglilinis ng mabuti. Hindi ito basta-basta maaring siraan ng iba. Sa negosyo, mahalaga ang itsura. Sa ganitong kapaligiran, hindi nakapagtataka kung bakit hindi kami makagawa ng malaking ingay. Pagkatapos kong kunin ang proyekto, hindi lang kailangang muling ayusin ang interior. Kahit ang layout ay kailangang baguhin ng buo. May matalim na paningin si Director Liu. Pagkatapos mong pumasok dito, direktang tumaas ang antas nito ng malaki. Matagal na akong nanghihikayat. Pero palaging nag-aantala ang kabilang panig. Ayaw talagang umalis. Nananatili sa pwesto at ayaw umalis. Walang iba kundi ang gustong magtagal pa ng ilang araw. Sinasabi ko sa iyo, mas mabuting makuha mo ang punto. Mag-ayos ka na ng lugar ng maaga. Huwag mong hadlangan ang aking pagbubukas. Normal na pagwawakas ng kontrata at paglipat kami. Walang sinadyang pagkaantala. Sa halip, ikaw ang nagdadala ng mga issue sa kalinisan. Na parang ito'y mahalaga. At sinasadya mong hadlangan. May karapatan ka bang magsalita bilang isang maliit na empleyado? Siguradong ilalaan ko ang espasyo. Pero ang kondisyon ay dapat maayos ang lahat ng papeles. Itigil ang walang dahilan na pang-aabala. Huwag kalimutang bayaran ang mga pinsala sa kagamitan. Hinding-hindi kailanman magiging sapat ang mga papeles. Ginoong Liu, unahin na nating dahan-dahang tingnan ang bahay. May panahon pa tayo para makipag-agawan sa kanila. Naglalaho ang kulay ng dingding. Luma na ang mga gamit. Kahit sino ay mawawala ng gana mamili. Hindi rin nila alam kung paano naging sikat ang kalye na ito noong una. Nakasalalay lang ito sa mga naipundar ng lumang kalye noon. Ngayon, tumaas ang halaga ng lugar. Siyempre, kailangan ng palitan ito ng mas may kakayahang mga negosyante. Huwag kang mag-alala, Ginoong Liu. Kapag umalis na siya, mabilis na magiging bago ang tindahang ito. Ang kakayahang panatilihin ang mga customer sa tindahan ay nakasalalay sa masusing pamamahala. Hindi ito nakasalalay sa panlabas na anyo. Matagal na kaming nagnenegosyo dito. Ang aming reputasyon at mga kliyente ay nakikita ng lahat. Mga kliyente, kapag nagbukas ang aking bagong tindahan, hindi ito magtatagal. Lahat ng mga tao dito ay mahihikayat kung pumunta. Pero ikaw, pagkatapos lumipat, hindi pa rin sigurado kung makakatayo ka ng matatag. Ginoong Liu, unang tapusin mo na ang plano sa pagdekorasyon. Ipinapangako ko na sa loob ng 3 araw. Malilinis natin dito ng tuluyan. Tungkol sa mga tao at bagay sa loob, may sarili akong paraan para ayusin yon. Lanan, huwag ka nang magkaproblema pa. Huwag mong hadlangan ang pagbubukas. Hindi mo kayang bayaran ang aking pagkawala. Nakita mo na, di ba? Naupo na ang bagong may-ari. Malapit nang mapalitan ang buong tindahan. Itatanong ko ulit, huli na ito. Magbabayad ba talaga ng danyos? Hindi makatwirang danyos. Hindi ako magbibigay kahit 1 sentimo. CJ, dahil ayaw mong makinig. Huwag mong sisihin kung ipatutupad ko ang mahigpit na regulasyon. Salamat. Isara mo ng tuluyan ang pinto ng tindahan. Huwag papasukin o palabasin sinuman. Simula ngayon, lahat ng bagay sa loob ng tindahan ay ila-lockdown. Maghihintay na ma-verify isa-isa. Huwag mo munang isara ang pinto. Bago mo gamitin ang iyong kapangyarihan para pahirapan ako, may mga bagay na mas maganda kung mapag-usapan natin ng bukas. Anong mga forma pa ang balak mong gamitin? Sa ngayon, walang silbi ang magsalita pa. Sa mga nakaraang araw, palagi mong hinihikayat ang mga bagong negosyante na kunin ang tindahan. Nang pribado, humihingi ka ng komisyon mula sa kanila. Para kang kumukuha ng kickback ng hindi halata. At ginagamit mo pa ang posisyon mo sa pamamahala para tumanggap ng mga pabor. Akala mo walang nakakaalam tungkol dito. Hindi lang ako may mga chat record na hawak ko. At meron ding resibo ng bank transfer. Kompleto ang mga ebidensya. Ikaw ang nagsisinungaling ng walang katibayan. Nais mong magbintang ng walang basehan. Hindi ba't paninirang puri? Ikaw lang ang nakakaalam sa totoo. Kung talagang ilalabas mo itong mga ebidensya, ibigay ito sa ahensya ng regulasyon ng merkado at sa punong tanggapan ng inyong ari-arian. Tumawag ulit sa hotline ng pulis. Nakatayo ka pa ba sa posisyon mo bilang manager? Hindi lang basta trabaho ang mawawala sa iyo sa oras na yon. Ginagamit mo ang mga bagay na ito para takutin ako. Hindi ko kailanman naisip na pahirapan ang sinuman. Ikaw ang paulit-ulit na nagtaas ng renta. Pumutol ng tubig at kuryente. Isara ang daanan. Nagsisinungaling pa tungkol sa mga gastos at hirap. Ngayon, ilalabas ko na ito. Agad na umalis. Huwag na kayong bumalik at guluhin kami. Kung patuloy kayong makikialam, agad kong isusumite ang lahat ng ebidensya. Lahat umalis. Sige, matindi ka.
Ngayon, palalayain ko kayo. Ngunit magkikita pa tayo sa hinaharap. Huwag kang masyadong magpasikat. Boss Lin, sa wakas, nandito ka na. Kayo ay mga sikat na negosyante sa lumang kalye. Masaya akong pumili kayo na magtayo dito sa aming commercial street. Malugod naming tinatanggap. Pasensya na, Manager Wang, sa paghihintay. Nahirapan ako sa maraming bagay sa Old Street na nagdulot ng pagkaantala. Narinig ko na ang tungkol dito. Talagang labis na ito. Palagi kaming sumusunod sa prinsipyo ng makatarungang negosyo. Hindi kami kailanman magtataas ng upa ng walang dahilan. Sinasadya ang paghihirap sa mga negosyante. Ang tindahan na ito ay nasa magandang lokasyon. Tuloy-tuloy ang daloy ng mga tao. Kompleto ang mga pasilidad. Ganap na nakakatugon sa pangangailangan ng inyong 4 na tindahan. Nabisita ko na ang lugar dati. Sakto ang lahat sa aking gusto. Lilipat ang tindahan ng aming pamilya dito. Mabilis na matatapos ang mga kaayusan sa susunod. Umaasa na magbukas na tayo sa lalong madaling panahon. Ayos lang iyon. Halos natapos na ang kontrata. Ngayon ay susuriin natin ang mga detalye. Kailangan na lang nating tapusin ang huling proseso. Susunod ay ang renovation. Papasok na ang mga materyales. Mga issue sa koneksyon ng tubig at kuryente. Huwag kang mag-atubiling magsalita. Kaming mga property management ay handang makipagtulungan. Ginoong Zhang, may malaking problema. Bakit ka maingay? Hindi mo ba nakikita na nasa telepono ako? May nangyaring masama. Pumunta ka na at tingnan. Ang tindahan ng Jade sa gitna ng kalsada. At ang Boutique Hotel sa gitnang bahagi. Pati na rin ang tindahan ng mga trendy na laruan sa dulo ng kalsada. Naghahanda na silang mag-ayos ng mga produkto. At nag-aalis ng mga kagamitan. Malalaki at maliliit na mga van ay nakaparada sa harap. Mukhang naglilipat ng buong tindahan. Ano? Lahat ay aalis. Paano ito posible? Lahat sumunod sa akin. Mabilis pumunta sa kanto at harangan sila. Huwag nating hayaan na umalis ang ganitong karaming tindahan. Walang sasakyan at kagamitan ang dapat gumalaw. Lahat ay huminto. Ayon sa kontrata, kami ay nag-asikaso ng proseso ng pagwawakas ng kasunduan. Makatuwiran ang paglipat ng sariling ari-arian. Anong karapatan mong humarang? Mabenta ang mga tindahan nyo. Matatag ang mga customer. May mga patakaran ang lumang kalye. Hindi pwedeng umalis ng sabay-sabay ng walang dahilan. Kailangan kong makakuha ng paliwanag. Pagtatayo ng tindahan. Ang pag-alis o pananatili ay kalayaan ng aming mga negosyante. Bakit pa kami kailangang mag-ulat sa'yo? Kalayaan. Kayo ay mga pangunahing tindahan sa lugar. Bigla kayong nagdesisyong lumipat. Malubhang makakaapekto ito sa operasyon ng buong lumang kalye. Mukhang malinaw na kayo ay pinapagitnaan ng iba. Sadyang sumunod at nagdulot ng gulo. Ang mga kontrata ng pag-upa ng aming mga tindahan ay nag-expire na. Matapos pag-usapan, nagkasundo kaming huwag nang mag-renew. Ito ay isang normal na paglipat. Hindi ito walang dahilan na pag-alis. Madaling sabihin. Bakit hindi na lang ituloy ang magandang negosyo? Kailangan pang mag-collective na umalis. Sadyang sinasadya mong labanan ako. Nagawa naming lahat ang proseso para sa pagwawakas ng kontrata. Bilangin. Ang paglipat ng mga gamit sa tindahan ay ganap na ayon sa batas. Bilang isang tagapamahala, may karapatan kang tapusin ang kontrata, ngunit walang dahilan para harangan ang sasakyan. May karapatan kang tapusin ang kontrata, ngunit hinahadlangan ang mga kalakal. Hinahadlangan ang mga kalakal. Pinaubaya ang harangan ang seguridad. Lumampas na ito sa normal na pamamahala. Kaya pala hindi na-renew ang kontrata. Sumunod sila sa tamang proseso. Talagang walang masasabing mali. Sa negosyo, malaya ang pagpasok at paglabas. Saan ka nakakita ng sapilitang pagpigil? Masyado namang labis ang ganitong harang. Lahat ay umalis. CJ, kung gusto niyong umalis, hindi ko kayo pipigilan. Ngunit sabihin ko na ng maaga. Kapag umalis na kayo sa lumang kalye na ito, hindi kayo tiyak na makakatayo ng matatag. Manager. Simula nang umalis ang mga tindahan nila Linwan, mas malamang na ang buong lumang kalye. Noong nakaraan, di mabilang ang mga parokyano. Ngayon, masikip na ang mga tao sa daan. Maraming maliit na tindahan sa paligid ang buong umaga ay walang gaanong kita. Nagtatalakayan ang lahat tungkol dito sa pribado. Ano na ang susunod na hakbang? Kailangan mo bang sabihin? Hindi ko na makita ang sarili ko. Ginoo Liu, umalis na si Linwan. Wala nang laman ang tindahan. Agad mong ayusin ang construction team para sa renovation. Mabilis na buksan ang negosyo. Huwag na huwag palampasin ang golden operating period. Ito ang pinakamagandang lokasyon sa buong kalye.
Basta't maayos ang operasyon. Sobrang sikat nito. Huwag kang mag-alala, Ginoong Zhang. Matagal ko nang inayos ang mga manggagawa. Papapasukin na sila at magtatrabaho ng magdamag. Sa loob ng 2 araw, garantisadong matatapos ang renovation. Saktong magbubukas. Kapag nagbukas na ang milk tea shop, babalik ang kasikatan ng buong kalye. Elan Ulan. Tignan natin kung sino ang mauuna. Sa huli, hindi kayo makakataka sa aming parusa. Kapatid, hindi ko akalain na pagkatapos ng paglilipat, mas sumigla pa ang negosyo natin. Maraming matagal ng suki ang dumadaan pa sa amin kapag narinig nilang lumipat tayo dito. Para lang mag-shopping o kumain dito. Lahat ay gustong suportahan tayo. Ito ang pinakamalakas naming sandigan. Mga patakaran sa pamamahala ng bagong distrito. Pati na rin ang mga kaugnay na kagamitan ay maayos na. Sa hinaharap, maaasahan na lang namin ang operasyon. Karamihan sa mga matagal ng suki ng Boutique Hotel ko ay sumunod na rin sa amin sa paglilipat. Ngayon, marami pang mga turista mula sa ibang lugar ang pumupunta para magbakasyon dito. Tama nga. Malaki ang pangalan ng tindahan natin ng Jade. Hindi naman alintana ng mga customer kung saang kalye ito nakalagay. Narinig ko ring bumaba ang bilang ng tao sa lumang kalye nitong mga nakaraang araw. Ngayon, dapat nag-aalala na si Manager Zhang. Manager Zhang, nakapormal na bukas ang tindahan namin. Pumunta ka na lang at tingnan mo. Ang sinasabing maswerteng pwesto. Ngayon, halos walang tao. Napakakaunti ng mga dumadaan. Matagal na nagtrabaho pero halos walang benta. Yung bago nating tindahan, kailangan talagang mag-ipon ng mga tao. Kailangan pang mag-adjust ng mga customer. Maghintay ka lang ng kaunti. Bubuti rin ang sitwasyon. Kailangan pang maghintay. Nagpuyat ako para sa renovation. At gumastos pa para sa opening promo. Araw-araw ang renta. Patuloy na nauubos ang mga sangkap. Hindi ko na kayang tiisin ito. Noong una, nangako ka na magiging masagana ang mga customer. Ngayon, ganito ang sitwasyon. Kailangan mong bigyan ako ng paliwanag. Ang negosyo ay may kasamang panganib. Sino ang makakasiguro na hindi ka malulugi? Ako ay responsable lang sa pagpapaupa ng tindahan. Hindi ba't kailangan ko pang siguraduhin na may palagi kang customer? Panganib. Noong una, ikaw ang nagpasabog na ang lugar na ito ay isang yaman. Hinikayat mo akong kunin ito sa mataas na presyo. Ngayon, ang buong kalye ay tahimik at malamig. Hindi ito talagang problema sa pamamahala. Ikaw ang nagpatay sa lahat ng tao. Ginoong Zhang, wala na kaming ibang magawa kaya't nandito kami sa iyo ngayon. Matapos umalis si Linwan at ang iba pa, ang buong kalye ay talagang naging tahimik. Wala kaming negosyo sa aming maliit na tindahan sa loob ng ilang araw. Talagang hindi na kaya. Tama nga. Umaasa pa nga sa bagong bukas na milk tea shop para sa mga tao. Ngunit walang dumating. Napag-usapan na namin, kung wala talagang pagbabago, ay mag-a-apply na lang kami ng sabay-sabay para umalis. Magtiis na lang tayo ng kaunti pa. Mag-isip ako ng paraan para makakuha ng tao. Susubukan kong ibalik ang kasikatan. Ngayon, nakikita mo na. Ang buong kalye ay naguguluhan. Ang mga pangunahing customer ay matagal nang umalis kasama si Linwan. Hindi kasing mahalaga ng sinasabi mo ang lugar na ito. Kailangan mong tulungan akong lutasin ang problema sa pagkalugi. O kaya't pag-usapan na lang natin ang pag-alis sa kontrata. Magbayad para sa aking gasto sa renovation at operasyon. Ang kontrata sa pag-upa noon ay nakasulat sa papel. Ang kita at lugi ay responsibilidad ng nagmamay-ari. Hindi ko magagawang magbayad sa iyo ng pinsala. Bukod pa rito, hindi nagbago ang lokasyon ng tindahan. Ang pagkawala ng customer ay sarili nilang problema. Hindi pwedeng isisi sa akin ang gastusin na ito. Kung hindi lang sana kayo nagtaas ng renta ng masama dati. Maraming pagsubok. Pinilit mong paalisin ang lahat ng pangunahing negosyante sa Linwan. Bakit naging ganito ang itsura ng buong kalye ngayon? Ikaw ang nagwasak ng kasikatan dito. Ngayon, sinisisi mo na lang ang iba at itinatapon mo ang responsibilidad. Nangyari na ang lahat. Walang silbi ng magsalita pa. Hindi ka magbabayad ng renta kahit 1 sentimo. Walang posibilidad ng kompensasyon. Kung talagang hindi mo na kaya, maghanap ka na lang ng paraan para ipasa ang tindahan. Huwag mo na akong buluhin. Simula ngayon, ang tindahan ay magkakaroon ng malaking sale. Lahat ng inumin ay kalahating presyo. Dagdag pa, may discount na dagdag. Promosyon ng buy one get one. Magtatagal ng 1 linggo. Hindi ako naniniwala. Kahit mababa pa ang presyo, hindi pa rin nakakakuha ng customer. Boss, sa ngayon, maliit na ang kinikita namin. Kung magpapababa pa ng presyo, wala nang kita na mapapala. Hindi ko talaga kayang magtagal ng ganito. Sino ba talaga ang boss?
Gawin mo agad ang sinasabi ko. 8. Yung milk tea shop sa kabila ay sunod-sunod na nagbababa ng presyo. Malaki ang ingay. Maraming customer ang sinadyang pumunta para sabihin ito sa atin. Ang mababang presyo ay hindi makakaakit ng pangmatagalang customer. Nagtatrabaho kami gamit ang mga taon ng naipon na reputasyon at matatag na kalidad. Hindi kailangang sumabay sa uso. Sapat na ang paggawa ng aming mga serbisyo. Nasa ganitong presyo na kami. Sobra-sobra na ang mga diskwento. Bakit hindi pa rin makuha ang mga customer? Kailangan bang talagang piliin ng lahat ang tindahan sa kabila? Boss, maraming mga bisita ang nagreklamo bago umalis. Sa buong kalye, kami lang ang bukas. Tahimik na tahimik ang paligid. Walang saya sa paglalakad. Mura naman ang mga inumin. Pero sobrang tahimik ng kalye na ito. Walang ibang tindahan kundi itong milk tea shop. Kahit umupo ng sandali, nakakaboard. Nga, pagkatapos nating uminom, punta tayo sa kabila sa Commercial Street. Maraming tindahan doon. Masaya rin maglibang doon. Dahil hindi sapat ang simpleng pagbaba ng presyo. Dagdagan pa natin ang mga benepisyo. Sa susunod na 3 araw, ipagpapatuloy ang mga aktibidad. Para sa mga customer na pumupunta sa loob at kumakain, may libreng espesyal na hapon at tsaa. Hindi ako naniniwala na hindi makakaakit ng tao. Pero boss, ngayon araw-araw na silang nalulugi. Magbibigay pa ng dagdag. Huwag muna mag-alala sa pansamantalang kita at lugi. Sundin mo ang sinasabi ko. Bukod dito, hindi sapat ang mga dumadaan na bisita para mapanatili ang lugar. Kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Kailangan mong agad na gumawa ng video tungkol sa mga promo ng tindahan. I-publish ito sa mga short video platform at sa mga lokal na komunidad. Gawing kaakit-akit ang mga caption. Dapat nating akitin ang lahat ng mga potensyal na kliyente sa paligid. CJ, boss. Agad kong i-edit at ipopost. Kailangan din ng karagdagang gastos para sa online promotion. Sa ngayon, nalulugi na ang tindahan. Dagdagan pa ang gastos sa promotion. Kung ayaw mong mawalan, kailangan mong mangahas. Kailangan ng mag-risk ngayon. Basta tumaas ang traffic. Mabubuhay na muli ang negosyo sa kalaunan. Mabilis, gawin mo na. Nakita mo na ba? Online na promosyon at mga promo event sabay na ginagamit. Agad-agad nakikita ang epekto. Kung ganito ang takbo, hindi magtatagal, mapupuno na ang buong kalye ng tao dahil sa akin. Diretso sa tsaa. Sabi ng boss, tama ka dyan. Mula nang magbukas hanggang ngayon, abala na kami. Ngayon mula nang magbukas, abala na ako. Hindi tumitigil ang pila. Sa wakas, naging mas masaya na ang mga araw na ito. Hello, Gino Liu. Gino Zhang. Busy ka ba ngayon? Kung may oras ka, bakit di ka pumunta sa harap ng tindahan ko at magpasya? Anong tinitingnan mo? Hindi ba't may pagbabago na sa negosyo mo? Higit pa ron sa pagbabago. Pumunta ka dito, tingnan mo mismo para malaman mo. Gino Liu, ikaw ang tagapagligtas ng aming kalye. Sa susunod, sa pagpapatakbo ng tindahan. Sa koordinasyon ng lugar, mga bagay na ganito. Sige lang, magsalita ka. Tiyak na makikipagtulungan ang property dito. Hinding-hindi kami magiging sagabal. Naghihintay na ako ng mahigit 20 minuto. Sobrang mabagal naman ng usad sa harap. Sobrang mababa ng efficiency sa pag-serve. Akala ko kasi ang laki ng discount sa online. At may free afternoon tea, kaya ako talagang pumunta dito. Mukhang matagal pa ang paghihintay sa pila na ito. Sa kalye na ito, bukod sa tindahang ito. Walang ibang tao sa paligid. Walang kahit saan na makakapagpahinga. Kung alam ko lang, hindi na sana ako pumunta rito. Mukhang matatagalan pa bago tayo makapasok. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras dito. Mas mabuti pang pumunta tayo sa kabila, sa Commercial Street. Boss, ganito lang karami ang upuan sa tindahan. Lahat ay abala sa pag-check-in at pagkuha ng litrato. Sa ngayon, hindi masyadong makapagbigay ng espasyo. Maraming mga customer sa labas ang nagagalit. Marami na ang umalis sa gitna ng paghihintay. Kung ganito ang mangyayari, madali tayong makakatanggap ng reklamo. Ano ang gagawin natin? Ngayon ay babaguhin ang mga patakaran. Mula ngayon, hindi na natin paghihiwalayin ang dine-in at take-out. Lahat ng mga customer na kumakain sa loob ay makakatanggap ng dagdag na afternoon tea. Boss, hindi ito pwede. Dati, tanging mga customer lamang na kumakain sa loob ang makakatanggap ng libreng produkto. Ngayon, lahat ng order ay ipinapadala. Lalong lalaki ang pagkalugi. Ang ingay. Ang mahalaga ay mapanatili ang mga customer. Umalis ka na at magtrabaho. Si Ginoong Liu ay matalino sa pagdedesisyon. Naiintindihan niyang mag-adjust agad ng estratehiya. Kaya hindi nakapagtataka na naging matagumpay ang negosyo niya. Narinig ko na ang milk tea shop sa kabila ay aktibong nag-e-advertise online.
Talagang nakakaakit ang mga diskwento. Baka isang araw ay tingnan natin. Sinasabi kong huwag ka nang pumunta. Nagpunta ako roon kaninang tanghali para makisaya. Napakahaba ng pila. Naghintay ako ng mahigit kalahating oras bago ko nakuha ang order. Napakababa ng karanasan. Kakatapos ko lang manood ng mga maikling video at nakita ko rin yung tindahan ng milk tea na yon. Mukhang malaki ang diskwento. Pero sa tuwing naiisip ko ang itsura ng lumang kalye na walang tao, hindi ko na naisip na pumunta. Mas masaya pa rin dito. Masarap din ang mga pagkain. 8. Maraming mga bisita ang nag-uusap tungkol dito nitong mga nakaraang araw. Baka magdaos din tayo ng isang event. Hindi na kailangan. Ang negosyo ay nakasalalay sa reputasyon. Ang labanan sa presyo ay hindi pa matagalan. Boss, naikwenta na ang lahat ng account nitong 3 araw. Tingnan ninyo. Paano naman mangyayari yon? Bawat araw, napakaraming tao ang nakapila. Paano pa tayo lalong malulugi? Boss, ang dami ng tao ay hindi nangangahulugang kumikita tayo. Isang inumin ay ibinibenta sa kalahating presyo. Ang kita nito ay napakaliit na. At may kasama pang isang afternoon tea. Ibig sabihin, bawat benta ay nalulugi tayo. Mas maraming customer. Mas malaki ang lugi. At dagdag pa ang gasto sa online advertising. Sa 3 araw na ito, parang palagi kaming nagbabayad para mag-promote. Boss, sa 3 araw na ito, tuloy-tuloy kami. Walang pahinga kahit isang saglit. Akala namin makakabawi na sana. Hindi ko inasahan na mas malaki pa ang lugi. Kung patuloy tayong gagawa ng mga promosyon, hindi magtatagal. Maubos na ang pondo ng tindahan. Baka dapat na nating itigil ang lahat ng mga promosyon. Ibalik na sa orihinal na presyo. Kung magpapatuloy tayo, talagang hindi nakakayanin ng tindahan. Mula bukas, palitan ang lahat ng sangkap ng inumin. Palitan ang gatas ng cream. Palitan ang sariwang prutas ng delatang prutas. Ang lahat ng syrup ay gagamitin ang pinakamurang uri. Bawasan ang dami ng mga sangkap ng kalahati. Kung makakatipid kahit kaunti ay mabuti na yon. Boss, hindi ito pwede. Ngayon, ang mga bisita ay dumadating para sa lasa ng inumin. Kung magtatangkang magtipid, mawawalan ang halaga ang karanasan. Madali itong matutukoy ng lahat. Sa huli, masisira ang reputasyon. Ano pang reputasyon ang pag-uusapan sa ganitong sitwasyon? Huwag mag-compress ng gastos. Diretsong magsasara ang tindahan. Gawin mo ayon sa aking kahilingan. Mahigpit na kumpidensyal sa labas. Huwag banggitin sa sinuman ang tungkol sa pagpapalit ng mga sangkap. Dumayo dito para mag-check-in sa sikat na milk tea shop online. Sobrang ganda ng kanilang promosyon. Ngunit pagpasok ko, masyadong artipisyal ang lasa ng gatas. Malinaw na ito ay gatas na pulbos. Walang laman ang prutas sa loob. Napaka-pangkaraniwan ng kabuang lasa. Ang paborito ninyong milk tea ay ipinapakita na gumagamit ng sariwang gatas at bagong hiwang prutas. Bakit ang pagkakaiba sa aktwal na lasa ay napakalaki? Sobrang kulang ang dami ng mga sangkap. Ginoong ito, normal ang operasyon ng aming tindahan. Huwag mag-picture ng basta-basta. At huwag magsalita ng walang ingat. Ako ay isang lokal na food vlogger. Nakita ko ang malaking promotion nyo kaya pumunta ako para subukan. Totoo ang mga gamit sa online promotion. Sobrang sulit na presyo. Talagang pinalitan ng murang sangkap sa tindahan. Binawasan ang mga sangkap. Ito ay isang uri ng maling pag-aanunsyo. Pinalitan ang mabuti ng masama. Sinasadya mo itong sirain. Pakidelete agad ang video. Umalis ka na agad. Kung hindi, tatawag ako ng tao. Sa negosyo, mahalaga ang tunay na halaga at presyo. Kung kaya mong gawin ito, huwag kang matakot na ma-expose. Sa araw na ito, tiyak na ilalabas ko ang katotohanan upang ipaalam sa mga lokal na mamimili. Sige na, hindi na ako makikipagtalo sa iyo. Alam ko na ang mga katulad niyo na mga vlogger ay walang ibang layunin kundi ang makakuha ng benepisyo. Sabihin mo na ng diretsyo, ilan ang kailangan para tanggalin mo ang video. Hindi ito makatarungan. Ang mga pagsusuri ko sa mga tindahan ay para lamang sa tunay na pagbabahagi ng karanasan. Hindi ako tatanggap ng benepisyo upang baluktutin ang katotohanan. Hindi ako umaasa sa pera para ayusin ang mga problema. Mas mainam siguro na pag-isipan mong mabuti ang paraan ng iyong negosyo. Dahil sa pagbebenta sa ilalim ng kalidad, nagbawas ng sangkap, nagtutuklas ng paraan para makabawas. Kaya hindi na nakakapagtaka na kamakailan ay hindi maganda ang lasa ng inumin. Nalaman ko na nagbawas pala sila ng kalidad. Hindi na ako babalik pa.
222, hindi na ako masaya dito, hindi na ako babalik. Nanghihikayat sa mababang presyo para makahikayat ng customers. Sa likod, nagsisinungaling at nagsasagawa ng panlilinlang. Dapat ilantad ang ganitong tindahan. Wala nang awa, dapat ilantad ang ganitong tindahan. Matagal na akong naghintay sa pila. Hindi ko akalain na ganito kababa ang kalidad. Nakasalubong ng problema, nakasalubong ng problema. Boss. Ngayon, puro negatibong pagsusuri ang nasa internet. Walang gustong pumasok at bumili na. Ano ang gagawin natin? Liru yan. Tignan mo kung anong nangyari ngayon. Pandaraya sa pag-aanunsyo. Nagtatago ng mga depekto, pinabulaanan ng blogger. Nasira mo ang reputasyon ng buong lumang kalye. Ngayon, puno ng negatibong review ang mga tindahan. Ano ang balak mong gawin para matapos ito? Ngayon, kapag may nangyari, ako ang sinisisi. Noong una, ikaw ang nagbenta sa akin ng tindahang ito bilang isang gintong pagkakataon. Pinaniwala mo akong magbayad ng mataas na renta. Ngayon, bumagsak ang negosyo. Ikaw pa ang nagagalit at humihingi ng paliwanag. Ang pag-upa at pamamahala ng tindahan ay pareho tayong may kasunduan. Ang kita at lugi ay dapat mong tanggapin. Ngunit ikaw ay nagmanipula at nalantad sa buong internet. Nadadamay ang buong lumang kalye sa masamang reputasyon. Sino pa ang magkakaroon ng lakas ng loob na magbukas ng tindahan dito? Konsumisyon. Ibinababa mo ang lahat sa putik. Kailangan mong bayaran ang mga pinsala. Bakit ako ang kailangang magbayad? Kung hindi dahil sa iyong masamang intensyon na itaas ang renta. Pinilit mong umalis ang ilang pangunahing negosyo ni Nalinwan. Bakit nangyari sa ganitong kalagayan ang kalye na ito? Kakaunti na lang ang mga customer. Kahit papaano, nakapag-akit ako ng konting tao sa pamamagitan ng mga event. Ngayon, may problema na. Pero kayo, isa-isa nyo akong pinupuna. Anong silbi ng pagbabalik tanaw sa mga lumang issue? Kailangan nating ayusin ang kasalukuyang gulo. Nakarating tayo sa ganitong kalagayan. Lahat ng kasalanan kay Linwan. Kailangan niyang magbayad para dito. Anong balak mong gawin? May kakaiba. Matapos kumain ng minatamis nyo, sumakit ang tiyan ko ng husto. Ako rin. Parang may matinding cramp. Sigurong hindi sariwa ang mga sangkap, ano? Huwag kayong mag-alala, dalawang kaibigan. May nararamdaman ba kayong hindi maganda? Pasensya na po talaga. Bibigyan ko kayo ng isang baso ng mainit na tubig. Mag-usap tayo ng dahan-dahan. Huwag na ninyong sabihin ang mga walang kwentang bagay. Siguradong may problema sa mga gamit sa inyong tindahan. Bakit bigla na lang? Nang matapos kumain ay nagkautos. Kailangan mo kaming bigyan ng paliwanag tungkol dito. Naiintindihan ko ang nararamdaman ng dalawa sa inyo. Palagi naming mahigpit na pinapangalagaan ang mga sangkap at kalinisan sa aming tindahan. Araw-araw, sariwang sangkap ang ginagamit. Ang kusina ay handang sumailalim sa inspeksyon anumang oras. Kung talagang nagkaroon ng hindi magandang pakiramdam pagkatapos kumain, handa kaming makipagtulungan upang magpa-check up sa isang lehitimong ospital. Kami ang sasagot sa lahat ng gastos. Alamin muna ang dahilan bago tayo mag-usap. Surin, sino ang nakakaalam kung may mga lihim kayong gagawin? Basta't hindi matatapos ang usaping ito ngayon. Kukunan ko na ng larawan at ipopost ko ito online. Para makita ng lahat na ito ay isang peking tindahan. Dahil hindi kayo maganda ang pakiramdam. Huwag na kayong mag-away. Tatawag agad ako ng 120. Ipapadala namin kayo sa ospital para sa kumpletong pagsusuri. Huwag na kayong mag-abala. Isa lang maliit na sakit. Hindi na kailangang tumawag ng ambulansya. Hindi pwedeng basta-basta tiisin ang hindi magandang pakiramdam. Kung talagang may problema sa mga sangkap, mas maagang magpasuri at magpagaling ay mas ligtas. Kapag may problema sa pagkain, hindi agad magagamot. Sa halip, magpapakuha pa ng larawan. Para bang sinasadya pang maghanap ng gulo. Talagang hindi komportable, paano tatanggi sa ospital? Yun nga. Yung iba, kusa pang magpapadala sa ospital pero tumatanggi pa. Maliwanag na may tinatago ka. Hindi mo na kailangang magpanggap na mabait. Mas mabuti na ang pakiramdam namin ngayon. Ayaw naming pumunta sa ospital. Tapos na ang usaping ito. Hindi mo dapat sabihin yan. Lahat ay nakita ang nangyari ngayon. Kailangan itong linawin. Hindi lamang ito nakakaapekto sa aming tindahan. Hindi rin ito responsable sa mga customer. Sige na, sige na. May iba pa kaming gagawin. Umalis na kami. Pasensya na sa pagkabigla. Huwag kayong mag-alala. Patuloy kaming nagtataguyod ng kalidad at kalinisan sa aming tindahan. Ang matuwid ay hindi natatakot sa anino. Walang silbi ang mga tao mong inatasan.
Yung dalawang tao ay may mga pangamba. Agad silang nahuli. Hindi lang sila nagdulot ng gulo, kundi lalo pang pinakita sa mga bisita ang katotohanan. Hindi ko rin inasahan na mabilis ang reaksyon ni Linwan. Sadyang nagpunta para mangloko. Akala ko sa pinakasimpleng paraan ay masisira ko ang kanyang negosyo. Sino ang mag-aakalang sa pagtatangkang magnakaw ay mawawalan pa ako? Diretso sa laban. Hindi na ito ubra kung hahanapin ko siya ng gulo. Ang tindahan ng matamis na tubig ni Linwan ay may magandang reputasyon. Marami siyang mga regular na customer. Ang maliliit na gulo ay hindi kayang yumanig sa kanya. Katatapos ko lang dumaan kanina. Naisip ko ang isa pang paraan. Noong una, kasama ni Linwan na umalis mula sa lumang kalye, may 3 tindahan pang umalis. Tindahan ng Jade, Boutique Hotel, at isang tindahan na pinamamahalaan ng isang batang lalaki. Ang mga tindahan ito ay mga pangunahing negosyante sa lumang kalye noon. Malaki ang kanilang daloy ng mga customer. Ang ibig mong sabihin ay, ibalik ang mga negosyante sa lumang kalye. Tama. Basta't maibalik ang grupong ito ng mga negosyante. Agad na uusok ang kasikatan ng buong lumang kalye. Sa oras na yon, si Linwan ay nag-iisa sa bagong pamilihan. Mahihirapan siyang makayanan ito. Dahan-dahan na babagsak ang negosyo. At basta't bumalik ang mga negosyante, mas nakakatulong din ang kita sa renta dito. Para mabawasan ang pressure sa pamamahala. Muling makabawi ang tindahan mo ng milk tea dahil sa dami ng tao sa kalye. Mas ligtas ito kaysa sa nakatuon lang sa isang tao tulad ni Linwan. Magandang ideya ang ganito. Pero ngayon, nakatayo na sila sa bagong lugar. Bakit sila babalik kung ayaw nila? Nasa tao ang desisyon. Ibaba ang iyong postura. Magpakita ng tunay na alok. Balak kong maglunsad ng malakihang diskwento. Renta. Bayad sa ari-arian. Lahat ng bayad sa pamamahala ay babawasan. Dagdag pa ang subsidya sa gastos ng pagkakabit. Ipapriority namin ang pinakamagandang tindahan sa buong kalye. Ang mga tao ay laging naghahanap ng pakinabang. Nasa harap natin ang napakalaking alok. Hindi ako naniniwala na hindi sila mag-isip. Ginoong Zhang, talagang kailangan ba nating hanapin isa-isa ang mga negosyante? Matagal nang hindi maganda ang nangyari noon. Baka ayaw nilang makipag-ugnayan sa atin. Hindi naman mahalaga ang pride. Ang pangunahing bagay ngayon ay maibalik ang sigla ng lumang kalye. Sapat na ang mga alok kong kondisyon na pabor. Libre ang renta sa unang kalahating taon ng kontrata. Sa loob ng 1 taon, ang bayad sa property. Lahat ng bayarin sa pampublikong pamamahala ay sasagutin ng property. At saka, sila ang pipili ng lokasyon ng kanilang tindahan. May karagdagan pang subsidy para sa renovation ng kanilang tindahan. Ganito kalaki ang benepisyo. Hindi kayang tanggihan ng mga karaniwang negosyante. Naiintindihan. Saan tayo magsisimula? Magsimula tayo sa tindahan ng Jade sa unahan. May isang mag-asawang nasa gitnang edad ang namamahala sa tindahan. Madaling kausapin. Ginoong Lin, pumunta ako dito ngayon. Gusto kong makipag-usap sa inyo tungkol sa negosyo sa lumang kalye. Pagbabalik. Matagal na kaming lumipat. Wala kaming balak na bumalik. Ngayon, naglunsad ang lumang kalye ng mga suportang patakaran. Basta't handa kayong bumalik. Ang renta sa unang 6 na buwan ay ganap na ibinabayad. Lahat ng bayarin sa ari-arian sa loob ng 1 taon. Bayarin sa pampublikong pamamahala. Ang tubig at kuryente, lahat ay sasagutin ng property management. Hindi kayo kailangang magbayad kahit 1 sentimo. Ginoo, huwag na nating pag-usapan pa. Kahit magbago pa ang mga patakaran. Hindi na kami uwi. Magpaalam na kayo. Huwag nang pag-isipan pa ng mabuti. Kung mawawala ang pagkakataong ito, wala nang ganitong magandang kondisyon sa hinaharap. Nagsalita na ako ng malinaw. Ingat sa pag-alis, walang mag-aabot. Ginoong Zhang, diretso ng tinanggihan ang unang isa. Mukhang mas mahirap ito kaysa sa inaasahan. Mababaw ang pananaw ng matandang iyon. Normal lang na ayaw niyang lumipat. Susunod na pupuntahan ay ang Boutique Hotel sa harap. Bata ang namamahala. Malaki ang sukat ng hotel. Siguradong malaki ang atraksyon ng libreng renta para sa kanya. Siguradong malaki ang atraksyon ng libreng renta para sa kanya. Siguradong malaki ang atraksyon ng libreng renta para sa kanya. Ginoong Su, pumunta kami dito upang hilingin sa iyo na bumalik sa lumang bayan. Ngayon, maraming tindahan na ang walang nagmamay-ari sa lumang bayan. Mayroon din kaming inilunsad na mga pulisiyang sumusuporta sa pagbabalik. Huwag nang magsalita pa. Hindi ko balak lumipat. Ginoong Su, alam ko na may gastos ang paglilipat. Kaya binigay ang buong subsidya. Liban sa renta sa unang kalahati ng taon. Lahat ng bayarin sa property sa loob ng 1 taon ay libre. Bukod pa rito, ang seguridad. Dumating para magpaalam. Hindi pwedeng mangyari yan. Isa na namang taong hindi makaintindi ng salita. Manager.
Bakit hindi tayo pumunta sa tindahan ng mga trendy na laruan sa kanto? Xiaolin, alam ko na abala ka. Sasagutin ko na lang ng maikli. Bumalik tayo sa lumang kalye para magtayo ng tindahan. Magandang pagkakataon ang mga patakaran ngayon. Pwede mong piliin ang pinakamagandang lokasyon sa buong kalye. Sino ba ang may pakialam sa bulok mong kalye? Ngayon, iba na ang lumang kalye. Bata ka pa. Sa negosyo, kailangang pahalagahan ang tunay na kita. Mas malinaw pa ang aking kalkulasyon kaysa sayo. Umalis ka na. Nakakainis ka kapag nakikita kita. Huwag mong sayangin ang magagandang oportunidad. Lahat sila ay sobrang matigas ang ulo. Parang nababaliw na sila. Gusto kong malaman, sino ba talaga ang narito sa bagong pamilihan? Bakit ayaw nilang lumipat ng lugar? Manager, mukhang hindi na talaga ubra ang plano na akitin ang mga negosyante na bumalik sa pamamagitan ng mga diskwento. Talagang hindi ito magtatagumpay. Nag-alok ako ng napakagandang kondisyon. Walang kahit isang tao ang naakit. Ang mga normal na negosyante ay hindi kailanman tatanggihan ang ganitong magandang pagkakataon. Ang tanging posibilidad ay may isang tao sa likod na nag-udyok, na nagbigkis sa lahat. Sinasabi mo, si Lin Wan, sino pa kundi siya? Siya ang unang lumipat noon. Ngayon, lahat ng tao ay nakapaligid sa kanya. Sa tingin ko, tiyak na gumamit siya ng maraming hindi magandang paraan sa likod ng mga eksena. Panggigipit at pang-udyok. Kaya lahat ay nagkakaisa. Ngunit wala tayong ebidensya. Ang walang batayang pagsisisi ay hindi tatayo. Ang kasalukuyang sitwasyon ay ebidensya. Hindi magtatagumpay ang malambot na paraan. Kaya't gagamitin natin ang matigas. Maaari siyang magtago ng tao. Maaari rin nating ilabas ang mga bagay na ito. Bumalik ka ngayon at ayusin ang dokumento. Kakausapin ko si Liruyan. Makipagtulungan sa lokal na forum. Platform ng maikling video. Ipakalat ang balita sa komunidad ng mga negosyante. Nais mong magsalita online. Sabihin na si Lin Wan ay sinadyang uminit ang sitwasyon upang pilitin ang mga negosyante sa Old Street na umalis. Gamit ang hindi tamang paraan upang akitin ang mga kakumpetensya. Monopolyo sa mga customer ng bagong pamilihan. Kasama na ang insidente ilang araw na ang nakalipas kung saan may nagkaroon ng hindi magandang karanasan sa kanyang tindahan. Magpapalaki pa. Sinasabi na hindi raw sumusunod sa kalinisan ang kanilang tindahan. May panganib sa mga sangkap. Magrehistro pa ng ilang account para kumalat ng malawakan. Gusto kong makita. Kahit gaano pa siya kaganda ang reputasyon. Kaya bang harapin ang lahat ng negatibong komento sa buong internet? Naintindihan ko. Uwi na ako para maghanda. Sobrang nakakainis talaga. Yung si Zhangqiang nag-udyok sa amin na bumalik sa relocation pero hindi natuloy. At nagkalat pa sa internet ng mga chismis. Sinasabi na ginagamit namin ang hindi tamang paraan para hikayatin ang mga negosyante. At inaakusahan pa ang tindahan ng matamis na tubig na may problema sa kalinisan. Binabaligtad nila ang katotohanan. May mga matandang customer din sa tindahan ng mga alahas na nagtatanong sa akin gamit ang mga nilalaman sa internet. Totoo bang pinipilit tayong manatili dito para magnegosyo? Isang maayos na negosyo. Nasisira ng mga chismis ang aming kapayapaan. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi naman pwedeng hayaan lang silang magkalat ng mga kasinungalingan. Hindi pwedeng hayaan na ibuhos ang dumi sa atin. Ang pananahimik ay magpapalala lamang sa mga chismis. Kailangan tayong kumilos at linawin ang mga bagay-bagay. Kumusta na ang opinyon sa online ngayon? Nabahala na ba si Lin Wan? Patuloy na kumakalat ang mga post at video. Maraming netizens ang sumusunod sa uso at nagkokomento. Siguradong naapektuhan ang kanyang reputasyon. Gusto kong makita. Paano pa kaya siya susunod na gagawin? Sana mapigilan na siya ng tuluyan sa pagkakataong ito. Nawalan ng negosyo ang kanyang negosyo. Anong nangyari? Anong problema? Ikaw. Tingnan mo ang pahayag na ito. Tindahan ng matamis na tubig ng Gofeng, Lin Wan. Tindahan ng Jade, mag-asawang Lin. Boutique Hotel, Suchen. Tindahan ng mga uso, Lin Hao. Ang apat ay mga direktang kamag-anak at mga asawa. Lahat ng tindahan ay pinangangasiwaan ng pamilya sa isang plano. Ang paglipat mula sa lumang kalye ay isang kusang desisyon. Bakit ganito? Anong silbi ng pagtakbo mo at panghihikayat? Sila ay talagang isang pamilya. Sa puntong ito, walang silbi ang patuloy na pagtutok sa kanila. Ang mga lumang negosyante ay hindi na magbabalik. Kaya't nagpa siya akong magsimula muli. Plano kong muling reorganisa ang buong lumang kalye. Ganap na renovate at upgrade. Lumikha ng isang high-end na kalye ng negosyo. Magdala ng mga brand store at mga butike na negosyo. Ganap na palitan ang mga negosyante.
Gumawa ng mataas na antas na kalye ng negosyo. Iyan ay magandang balita. Kapag sumikat na, makakakuha rin ng kita ang tindahan ng gatas na tsako. Maganda ang iyong iniisip. Ang tindahan mo ay nasa pinakasentrong lokasyon ng buong kalye. Ang uri ng inumin at mataas na antas na posisyon ay hindi magkasundo. Ayon sa bagong plano, kailangan mong umalis. Ibigay mo ang pwesto na ito. Hayaan mo akong umalis. Noong una, ang buong kalye ay tahimik na tahimik. Ako ang nagpasya na umupa ng tindahan para buhayin ito. Tumulong pa ako sa iyo sa lahat ng paraan. Ngayon na mukhang magbabago na ang lahat. Ikaw pa ang unang nagpatanggal sa akin. Sa panahong ito, iba ang sitwasyon. Ako ang tagapamahala ng ari-arian. Dapat mong bigyang pansin ang pangkalahatang pag-unlad ng buong blocking ito. Maari kang kusang umalis sa tindahan. O kaya naman tataasan ko ng malaki ang renta. Dalawang pagpipilian. Ikaw ang mamili. Sige, pumili ka. Noong una, ginamit mo ang pagtaas ng renta para paalisin si Linwan. Ngayon, nais mo na namang gamitin ang parehong paraan laban sa akin. Noong una, nagplano tayo ng magkasama. Para labanan ang mga banyaga. Ngunit bigla kang lumiko at sinira ang tulay. Sa negosyo, ang interes ang pangunahing layunin. Ano pang usapan ng pagkakaibigan? Nabasag ang negosyo mo. Bato ay nasira. Ang pag-iwan dito sa kalye ng negosyo ay nagpapabagal. Bibigyan kita ng 3 araw para mag-isip. Kung hindi ka alis sa takdang panahon, susundin ko ang mga patakaran ng ari-arian at pipilitin kang umalis. Zhang Qiang, ikaw hayop ka. Manager Zhang, Big Boss biglang dumating sa headquarters. Partikular na inutusan na pumunta ka sa opisina niya agad. Para ito sa upgrade ng Old Street, di ba? Nakaayos na ang mga susunod na plano para sa pagkuha ng mga mamumuhunan. Hindi magtatagal at makakabalik na tayo sa tamang landas. Hindi mukhang ganoon. Mukhang sobrang masama ang mukha ng boss. May hawak pa siyang isang bunton ng mga ulat sa investigasyon. Mukhang mainit ang ulo. Dapat kang mag-ingat sa nakaraan. Kung marunong kang makinig, umalis ka na agad. Sana sa susunod na punta ko, nakalabas na kayo. Buksan mong mabuti ang mata mo at tingnan. Ito ang lumang kalye na pinamahalaan mo. Ginoo, may mga hindi pagkakaunawaan dito. Maaari kong ipaliwanag ito sa iyo ng dahan-dahan. Maling akala. Malinaw na nakasulat ang ulat. Ngayon, 90% ng mga tindahan sa lumang kalye ay bakante. Halos walang makitang tao sa kalye. Ito ay maling akala. Noong una, ang grupo ni Linwan ang pangunahing negosyante sa lumang kalye. Ikaw pa ang nagtaas ng renta ng may masamang intensyon. Maraming pagsubok. Piliting siyang umalis ng pilit. Isa rin ito sa mga hindi pagkakaintindihan. Noon ay sinubukan ko ring hikayatin ang nagbebenta. Ngunit hindi angkop ang paraan ko. Hindi angkop ang paraan. Hindi. Pagkatapos ay nakipagsabuatan ka pa sa iba para manira. Tumakbo sa iba't ibang online platform para magkalat ng maling balita at siraan ang mga kakumpetensya. Sinira ang reputasyon ng buong lumang kalye. Ngayon, alam na ng lahat ng negosyo sa buong pamilihan na ang mga may-ari ng ari-arian dito ay mayabang at mapang-api. Sino pa ang magkakaroon ng lakas ng loob na magtayo ng tindahan dito? Tapos na. Lahat ay tapos na. Alam kong nagkamali ako dati. Kaya't muling pinlano ang layout. Naghahanda akong renovate ang lumang kalye. Gagawin itong high-end na commercial street. Magdadala ng mga brand na tindahan at mga butike. Basta't may mga dekalidad na negosyante na papasok. Unti-unting babalik ang tao at kita. Gagawin itong high-end na commercial street. Sobrang simple naman ang iniisip mo. Sa mga nakaraang araw, nag-ayos ang punong tanggapan ng mga tao para makipag-ugnayan sa iba't ibang mga tatak at mga tindahan. Sa sandaling marinig ng kabilang panig ang nakaraan ng lumang kalye. Lahat sila ay agad na tumanggi. Kapag ang reputasyon ay nasira na, hindi ito maibabalik sa pamamagitan ng ilang mga plano. Hanggat maibibigay natin ang magagandang benepisyo sa mga bagong kasosyo. At paluwagin ang mga kinakailangan sa pamamahala. Tiyak na may mga negosyante na handang makipagtulungan. Plano ng pagbabago. Handa na ang lahat ng budget ko. Kapag naaprubahan ng headquarters, mabilis na makakagawa tayo. Binibigyan kita ng 1 buwang deadline. Boss, anong ibig mong sabihin yan? Sa loob ng 1 buwan, kailangan mong tapusin ang misyon sa pagkuha ng mga namumuhunan. Upang maibalik ang normal na daloy ng tao at kaayusan sa negosyo sa lumang kalye. Kung umabot na ang takdang panahon, at ang buong kalye ay nananatiling ganito kawalang tao, kailangan mong mag-empeke at umalis. Boss Lin, sa wakas natagpuan ka rin namin. Kami ay espesyal na dumaan mula sa lumang kalye para hanapin ka. Mga kapatid, matagal na tayong di nagkita. Magsa-sit down na kayo at magpahinga. Nakikita kong hindi maganda ang mga mukha nyo. May nangyari ba sa lumang kalye?
Hindi lang basta may nangyari. Ngayon, sa bahagi ng lumang kalye, hindi na talaga makapagnegosyo. Talagang wala na kaming ibang mapuntahan. Pag-isip-isip, wala kaming ibang magawa kundi tanungin ka. Baka sakaling matulungan mo kaming makaisip ng solusyon. Noong una, nang simulan ang buong lumang kalye, tahimik na tahimik. Walang gustong lumipat. Ikaw ang unang pumirma ng kontrata. Matatag na pamamahala. Dahan-dahan naming pinatataas ang kasikatan. Kami rin ay tumingin sa iyo na nagtatrabaho ng maayos. Kaya't sumama kami sa paglipat sa Old Street para magtayo ng tindahan. Noong panahong iyon, nagtutulungan ang lahat. Bagaman hindi malaki ang negosyo. Pero kahit paano ay nakakasurvive kami. Ngunit sino ang makakapag-isip? Ngayon ay ganito na ang itsura. Narinig ko na rin ang ilang balita. Patuloy na pinapalayas ni Zhang ang mga negosyante. Lalong nalulugi ang buong kalye. Sige, sabihin nyo na. Ano ba talaga ang nangyayari? Mula nang pinilit ni Zhang na paalisin si Liu Ruyan sa kanyang milk tea shop, ganap ng gulo ang lumang kalye. Si Zhang ay nakatutok lang sa pagpapagawa ng high-end na commercial street. Nakakainis tingnan ang mga maliit naming tindahan na abala sa pang-araw-araw. Palaging naghahanap ng dahilan para magpasama. Ngayon sinasabi nilang hindi ayon sa plano ang pagkakagawa ng aming signage. Bukasan naman sinasabi nilang labag sa patakaran ang pag-aayos ng mga paninda. Lahat pinupuna. Hindi lang basta ng insulto. Tahimik pa siyang nagtaas ng renta nang hindi alam namin. Lahat ng ginagawa namin ay maliit na negosyo. Maliit lang ang kita. Tumaas ang upa. Dagdag pa, araw-araw mas konti na ang mga taong naglalakad sa kalsada. Araw-araw nagbubukas kami ng tindahan. Pagbawas sa gastos at upa. Hindi talaga kami kikita. Nag-usap-usap din kami ng pribado. Magpatuloy sa pagtira sa lumang kalye. Sa huli, hindi rin natin kakayanin. Pero lahat tayo ay nagnenegosyo lang. Kaunti lang ang puhunan natin. Limitado rin ang koneksyon natin. Nais magbukas ng tindahan sa ibang lugar. Di makahanap ng angkop na lugar agad-agad. Lahat ay kabado at nag-aalala. Noong una, kasama kita sa pagtatanim sa lumang kalye. Ngayon, wala nang makapitan. Ang una kong naisip ay ikaw. Gusto kong itanong sa'yo. Mayroon bang paraan na maipapakita mo sa amin? Naiintindihan ko ang kalagayan ng lahat. Lahat tayo ay matagal nang magkakilala. Hindi ko maaaring panoorin na lang na walang magagawa. Hayaan niyong ako ang tumulong sa inyo na mag-isip ng solusyon. Itong bagong pamilihan. Maayos ang pamamahala. Sagana rin ang mga negosyo. Susubukan kong makipag-ugnayan sa mga may-ari dito. Tingnan kung maaari kayong lumipat dito. Talaga. Ginoong Lin, talagang maraming salamat sa iyo. Matagal na naming narinig na maganda ang kalakaran dito. Mabuti ang pamamahala. Ngunit kami walang kapangyarihan. At hindi namin kilala ang namumuno dito. Wala kaming lakas ng loob na magtanong. Hindi rin kami humihingi ng anumang marangyang tindahan. Basta't magkaroon lang ng isang karaniwang tindahan. Magpatuloy tayo sa maliit na negosyo. Sapat na ang mamuhay ng maayos at tahimik. Bantayan niyo ang negosyo sa tindahan. Maghahanap lang ako kay Manager Wang. Boss Lin, bihirang bisita ah. Bakit ka nandito ngayon? Ayos lang ba ang negosyo sa tindahan? Alagaan ni Manager Tuo. Maayos naman ang lahat sa tindahan. Ngayon lang ako nakarating. Talagang may isang bagay na gusto kong pag-usapan sa inyo. Sana po ay matulungan niyo ako. Sabihin niyo lang, kung kaya ko sa saklaw ng responsibilidad ko, gagawin ko ang lahat para makatulong. Ganito kasi, yung mga negosyante na kasama ko noon sa Old Street. Mga matapat na tao na nagsusugal lang sa maliit na negosyo. Ngayon, magulo na ang pamamahala sa Old Street property. Yung mga responsable ay nakatutok lang sa mga hindi praktikal na high-end na pagbabago. Marami sa kanila ay walang magawa. Nais nilang lumipat dito sa aming commercial district para magbukas ng tindahan. Kaya pumunta ako dito para itanong sa inyo. May mga bakanting pwesto pa tayo dito. Maaaring tanggapin nila dito. Ginolin, medyo mahirap ang usaping ito. Alam mo rin naman, ang kabuang pagtutok ng lugar natin ay isang high-end na mixed-use commercial area. Mula sa uri ng negosyo na pwedeng pumasok. Sa kwalifikasyon ng mga negosyante hanggang sa standard ng pagdedekorasyon ng mga tindahan. Lahat ay may isang plano at mga kinakailangan. At sa kasalukuyan, hindi marami ang mga bakanting pwesto sa negosyo. Ang natitirang ilang pwesto ay hindi rin gaanong maganda. Ginoong Wang, naiintindihan ko ng lubos ang inyong mga konsiderasyon. Ngunit nais kong ipakilala sa inyo ang mga negosyanteng ito. Sila ay hindi mga negosyanteng mapanlin lang. Nagtatrabaho sila sa lumang kalye sa loob ng maraming taon. Katapatan at kasipagan. Mayroon tayong maraming matatag na suki. Ngayon, maraming mga butike sa ating negosyo. Ngunit kakaunti ang mga ganitong convenience store. Mga residente na dumadaan. Mga empleyado. Sa araw-araw, kailangan pang lumayo para makabili ng mga pangkaraniwang gamit. Kung nandyan sila,
Sa halip ay makapagpapabuti sa kabuang suporta ng negosyo. Mas magiging masigla rin ang tao. Bagamat ganun, nakaayos na ang paunang plano ng negosyo. Huwag basta-basta magdala ng maraming maliliit na tindahan. Magkakaroon din ng pagtutol mula sa punong tanggapan. Dagdag pa rito, kakagaling lang nila sa hirap. Malamang na medyo mahigpit din ang kanilang pondo. Ang karaniwang renta dito namin. Ang pamantayan sa bayad sa ari-arian. Hindi rin biro para sa kanila ang pressure. Naisip ko na rin ito. Lahat sila ay may maliit na negosyo. Limitado ang pondo nila. Kaya nga, nagpipilit akong humingi ng walang hiya. Nais kong makakuha ng ilang suporta para sa kanila. Bukod dito, maaari kong garantiyahan na pagkatapos nilang pumasok, tiyak na susundin nila ang lahat ng regulasyon ng komersyal na lugar. Hindi nila sisirain ang kabuuang kapaligiran ng komersyal na lugar. Dahil sinabi mo na yan, at handa kang maging garantor. Sige, gagawa ako ng isang pambihirang pagkakataon. Maraming salamat sa iyo, Ginoong Wang. Boss Lin, kumusta? Pumayag na ba ang mga may-ari doon na makapasok tayo? Huwag kayong mag-alala. Nakapagkasundo na tayo. Dahil sa lahat tayo ay mga tapat na negosyante. Nagbigay siya ng espesyal na pahintulot para makalipat kayo dito. At nag-apply pa siya ng espesyal na suporta para sa inyo. Walang renta sa loob ng unang 3 buwan. Sa loob ng 6 na buwan, hindi na kailangang magbayad ng mga bayarin sa ari-arian at mga kasama sa tubig at kuryente. Ang proseso ng renovation at paglipat ay magiging mas pinadali. Napakabuti. Talagang maraming salamat sa iyo, Boss Lin. Akala namin ay wala na kaming pag-asa. Hindi namin akalain na makakatagpo pa kami ng ganitong magandang pagkakataon. Hindi lang pwedeng magbukas ng tindahan sa lugar. May ganito pang napakagandang pulisya. Nga, 3 buwan na walang bayad sa renta. Mabilis kaming makakatipid ng malaking halaga sa gastos. Pupunta na kami ngayon para mag-terminate ng lease. Manager Zhang. Nako, hindi maganda. Ang ilang maliliit na tindahan na nananatili sa lumang kalye ay kakabigay lang ng kanilang kolektibong aplikasyon para sa pag-alis. Sinasabi nila ngayong araw ay magbabayad na sila ng natitirang halaga. At tuluyan ng lilipat. Kung aalis, aalis na. Saktong-sakto ito sa gusto ko. Talaga namang balak ko ng unti-unting alisin ang mga mababang antas na negosyo na ito. Ang kanilang layout ng tindahan. Kategorya ng negosyo. Hindi ito akma sa posisyon ng high-end na commercial street. Ngayon, sila na mismo ang gustong umalis. Mas mabuti na rin, hindi ko na kailangang makipag-usap sa bawat isa. Naghahanap ng gulo. Ngunit iba na ang sitwasyon ngayon. Sa kasalukuyan, 90% ng mga tindahan sa lumang kalye ay bakante. Kung aalis ang mga ito, wala nang makitang mga tindahan na maayos ang operasyon sa kalsada. Ang 1 buwang palugit na ibinigay ng boss ay talagang masikip. Hanggang ngayon, wala pa tayong nakakausap na bagong negosyante. Ganito na kalawak ang kawalan sa lugar. Mukhang mahihirapan tayong ipaliwanag ito sa headquarters. Yung mga bagay na ikinababahala mo. Naisip ko na yun noon pa. Tingnan mo. Ito ang listahan ng mga kontak ng mga dekalidad na kliyente na nakuha ko sa pamamagitan ng mga koneksyon. Lahat dito ay mga namumuno sa mga brand ng mid-range luxury. Mga high-end na inumin at iba pang katulad na negosyo. Ngayon, lahat ng mga lumang negosyo ay umalis na. Tamang-tama, na-clear na ang lahat ng mga pwesto. Susunod, mag-focus na lang sa pagkuha ng mga bagong negosyo. Kunin mo na ang listahan ngayon. Tawagan mo sila isa-isa para makipag-ugnayan. Ginoong Zhang. Sa wakas, nakapag-ayos ako ng ilang mga tagapangasiwa ng brand. Pumayag silang dumaan para sa isang aktwal na pagsusuri. Nag-ayos ako ng mga tao para linisin ang kalye. Sa araw na yon, ako mismo ang haharap. Ang ilang mga may-ari ay nakapaglaan ng oras para dumaan. Talagang malaking karangalan ito. Una, ipapakita ko sa inyo ang mga detalye. Nakatapos na namin ang kabuang plano ng pag-upgrade. Ang buong kalye ay magiging ganap na muling itatayo. Ang hinaharap ay nakatuon sa magaan at marangyang retail. Sa trend ng mga butike na tsaa at mga pamilihan. Ginoong Zhang. Sa totoo lang, ang nakikita mong tanawin ngayon, malayo sa high-end na commercial street na inilarawan mo. Tahimik at malamig ang buong kalye. Walang mga tao. Hindi umabot ang hardware sa pangangailangan. Hindi talaga kayang suportahan ang aming brand positioning. Gumagawa ng high-end na negosyo. Kailangan ng daloy ng tao, atmosfera, at mga pasilidad, lahat ay mahalaga. Ngayon ay tila isang desyerto dito. Kahit na mag-renovate at mag-ayos sa hinaharap. Sa maikling panahon, hindi makakapagtipon ng tao. Hindi kami mag-isip na magtayo dito. Wakas na ang aming pakikipagtulungan. Mga boss, pakiusap, huminto muna kayo. Mag-isip-isip pa tayong lahat. Talagang napakabuti ng mga suportang polisiya na ibinibigay namin. Magsisimula na ang renovation project. Hindi magtatagal, magbabago ang buong kalye. Sayang kung mapapalampas ang pagkakataong ito.
Anong mga high-end na brand? Hindi naman ganoon kataas ang pananaw. Dahil lang sa kasalukuyang katahimikan, agad na ibinabasura ang lahat. Walang nakikita sa pangmatagalang potensyal ng pag-unlad. Isa-isa silang mapili. Akala nila hindi kayo kailangan. Hindi na maayos ang kalye na ito. Boss, talagang hindi natuloy. May pagdududa pa rin ang kabilang panig sa kasalukuyang popularidad. Ngunit nag-isip pa rin ako ng ibang paraan. Siguradong makakahanap ako ng tamang negosyante. Naiintindihan ko. Sisikapin kong gawin ang lahat. Gamit ang lahat ng paraan para makapanghikayat ng mga negosyante. Pasiglahin ang buong kalye. Manager Zhang, kakatapos ko lang maglibot sa paligid. May nadiskubre akong balita. Yung tindahan ni Linwan na may tradisyong Chino at matamis. Kamakailan lang ay naglunsad sila ng maraming bagong produkto. Napakaganda ng pagtanggap sa mga ito. Maraming tao ang pumupunta dito sa internet para mag-check-in. Mula lang sa kanilang tindahan, ay umaagos ang mga tao na nagdadala ng kasikatan sa buong bagong negosyo. Ngunit ang kasiyahan nila ay walang kinalaman sa ating kasalukuyang sitwasyon. Lumalapit na ang deadline na ibinigay ng headquarters sa akin. Kung hindi ako makaisip ng solusyon, hindi ko na kayang panatilihin ang posisyon ko. Manager, may isang bagay na hindi ko alam kung dapat bang sabihin. Anong oras na at nag-aalangan ka pa? Noong nakaraan, nakaya ng ating lumang kalye na magpatuloy sa normal na operasyon. Lahat ay dahil kay Linwan. Ngayon, hindi na talaga tayo makakahanap ng mga high-end na mamumuhunan. Gusto nating maibalik ang sigla sa maikling panahon. Kailangan lang nating anyayahan muli ang mga dati nating mga negosyante. At ang mga taong iyon ay labis na nagtitiwala kay Linwan ngayon. Basta't handa siyang makipag-usap. Maaaring may pag-asa pa ang sitwasyon. Tama ka. Wala na tayong ibang daan na pwedeng tahakin. Bumaba ako sa aking posisyon. Personal kong pupuntahan siya para subukan. Boss Lin, nagmamadali akong pumunta sa iyo. May isang bagay akong nais humingi ng tulong. Si Manager Zhang ngayon ang namamahala sa buong lumang kalye. Mayroon pa bang dahilan para pumunta sa akin? Alam kong ako ang may kasalanan noon. Sobrang matigas ang aking mga desisyon noon. Patuloy na pinahirapan ang mga negosyante. Pinasisikipan ng lahat, walang makalabas. Ngayon, may utos ang boss sa akin. Kung hindi ko maibalik ang buhay ng kalsada, tiyak na matatanggal ako sa trabaho. Noong una, gusto mong lumikha ng high-end na commercial street. Ayaw mo sa mga maliliit na negosyo na nagpapababa ng antas. Sadyang inalis mo ang mga tao isa-isa. Ngayon, nabigo ang plano. Naalala ko na naman ang mga matatandang negosyante. Ako'y bulag sa katotohanan. Ako'y naligaw ng landas dahil sa kasakiman. Ngayon, wala na akong ibang hiling. Nais ko lamang na makipag-usap ka sa ilang mga may-ari ng tindahan sa lumang kalye. Hilingin mo sa kanila na bumalik sa lumang kalye at ipagpatuloy ang kanilang negosyo. Basta't nais nilang bumalik at panatilihin ang daloy ng tao. Bawasan ko ang bayad sa ari-arian ng paulit-ulit. Hindi ko na babanggitin ang mga dating alitan. Hindi na talaga ako gagawin pa ang mali sa sinuman. Noong una, lahat ay tapat na nagsasagawa ng negosyo sa Old Street. Ikaw ang tumaas ng renta. Sadyang naghahanap ng gulo. Piliting mapaalis ang tao. Ngayon, maayos na ang negosyo natin dito. Mayroon pang mga insentibo. Walang gustong bumalik para magdusa. Boss Lin, makiusap na ako sa'yo. Tulungan mo akong kumbinsihin ang lahat na bumalik at maghintay ng kaunti. Kung hindi, matatanggal ako sa trabaho. Magiging problema ang kabuhayan sa hinaharap. Hindi mo na kailangang gawin yan. Sobrang nasaktan na ang puso ng tao. Wala na ring tiwala. Ano man ang mga kondisyon, walang gustong bumalik sa lumang kalye. Maghanap ka na lang ng ibang paraan. Sabi ni Ginoong Lee, ngayon umalis ka na. Mas mabuti pa rito, magsikap ng maayos. Maging tapat sa kapwa. Para ang negosyo ay magtagal at umunlad. Ngayon, puno ang occupancy ng hotel. Iniisip ko na kung magbubukas ako ng sangay. Narinig ko na ganap ng naubos ang lumang kalye. Si Zhang Qiang ay tinanggal na rin. Sobrang pagkagahaman. Nang-aapi gamit ang kapangyarihan. Sa huli, sarili mong kasalanan ang dahilan. Sa negosyo man, o sa pagiging tao, hindi kailanman nakasalalay sa kapangyarihan o panlilinlang. Manatili kang totoo sa sarili. Mahalaga ang mabuting pakikitungo sa iba. Para makamit ang matatag at pangmatagalang tagumpay. Sa tingin mo, bakit si Zhang Qiang ang palaging nakatutok sa iyo at nagpapahirap? Akala mo ba talagang masaya ka? Anong ibig mong sabihin? Noong una, ang hidwaan natin kay Zhang Qiang ay malinaw sa lahat. Walang iba kundi ang kanyang kasakiman sa pagtaas ng renta. Gusto lang niyang agawin ang magandang pwesto.
Isang empleyado lang na manager ng ari-arian. Kahit gaano pa siya kasakim, hindi niya kayang pilitin kayong mga malalaking negosyante. Nakatagong mga lihim dito. Siguro hanggang ngayon wala ka pang alam. Maaari mong tanungin ang iyong mabuting asawa. Kung siya ay may kaalaman. Tapos na sa tindahan. Bakit parang may mabigat na iniisip? Katatapos lang dumaan ni Liu Ruyan. Sinabi niya na si Zhang Qiang ay matigas ang ulo laban sa atin. May iba pang dahilan sa likod nito. Hayaan mong tanungin kita. Tungkol sa bagay na ito. Noong una, sinadyang itaas ni Zhang Qiang ang renta. Wala bang ibang dahilan? May nakatagong kahulugan ang sinabi ni Liu Ruyan. Sabi niya, si Zhang Qiang, isang property manager, ay walang lakas ng loob na pilitin ang mga pangunahing negosyo sa buong kalye. Mayroong tao sa likod na sumusuporta. Talaga bang wala kang alam? Noong una, wala talaga akong alam. Pero mula nang lumipat kami mula sa lumang kalye, mas lalo kong naisip na may mali sa buong sitwasyon. Si Zhang ay palaging mapaghimagsik. Ngunit palaging nag-ingat sa kapakinabangan at panganib. Imposible namang walang dahilan na pilitin kaming mapahamak. Personal kong hinalughog ang kanyang mga transaksyon sa pera at tawag. May nahanap ka ba? Nahanap ko. Bago niya iakyat ang renta. Nakareceive ako ng malaking bank transfer. Nagpadala. Ang nanay ko. Bakit niya ginawa yon? Bakit mo ako palaging nililihim? Alam kong kapag sinabi ko ito, tiyak na hindi ka magiging komportable. Masyadong tradisyonal ang pag-iisip ng ina ko. Palagi niyang sinasabi na isara mo ang tindahan. Umuwi ka na lang. Ayaw niyang magpakaabala ka sa labas. Nahulaan ko na napipilitan siyang mag-isip ng ganitong matinding paraan. Ayaw niya akong payagang magnegosyo. Pwede naman sana kaming mag-usap ng harapan. Bakit pa kailangang gumastos para bumili ng tiwala ng iba? Sa ganitong paraan ng pananakot. Ako ang nagkulang sa pag-isip. Hindi dapat palaging nagtatago. Sa ngayon, hindi na ako makakatakas pa. Uwi na tayo ngayon. Kailangan kong makipag-usap sa nanay ko ng harapan. Bakit ka umuwi ng maaga ngayon? Hindi ba abala sa tindahan? Nanay, bumalik kami ngayon. Dahil may isang bagay kaming gustong linawin sa inyo. Anong bagay? Noong una sa lumang kalye, ikaw ba ang nagbayad ng lihim para mahanap si Zhang Qiang? Inutusan mo ba siyang sadyang pahirapan si Wanwan? Pinilit siyang isara ang tindahan ng matamis at umalis. Tama. Ako ang gumawa nito. Nanay, gusto kong malaman ang dahilan kung bakit mo ito ginawa. Wang. Araw-araw mong binabantayan ang tindahan, nagsisikap mula umaga hanggang gabi. Nagtatrabaho hanggang late para mag-prepare ng paninda. Nagsasalubong ng mga customer. Sobrang hirap talaga. Medyo maayos naman ang kalagayan ng pamilya namin. Hindi mo kailangang kumita sa pamamagitan ng negosyo. Paulit-ulit kitang pinapayuhan na bitawan na ang tindahan. Magandang buhay at tahimik na pamumuhay sa bahay. Magkakasama ang pamilya. Pero hindi ka pa rin makinig sa payo. Wala na akong magagawa. Kaya napilitan akong gumawa ng ganitong hakbang. Nauunawaan ko ang iyong damdamin. Pero ang pagpapatakbo ng tindahan ng minatamis ay isang pusong passion ko. Hindi lang para sa kabuhayan. Nagtatrabaho ako ng mabuti gamit ang aking sariling mga kamay. Namumuhay ng puno at tiyak. Hindi ko nararamdaman na mahirap ito. Ang karera at pamilya ay hindi kailanman magkasalungat. Ayaw kong isuko ang aking mga pangarap. Dahil sa opinyon ng sinuman. Nanay. May mga pangarap at paninindigan si Wanwan. Suportado ko siya ng buong puso. Naiintindihan namin ang pagnanais niyong magkaapo. Sa mga bagay tungkol sa bata, susunod kami sa daloy. Ngunit hindi niyo dapat kami itinatago. Huwag niyong pilitin siya gamit ang ganitong hindi tamang paraan. Ang insidenteng ito ay hindi lamang nagulo ang kaayusan ng buong lumang kalye. Nasaktan din ito ang ating samahan. Ngayon, kapag naalala ko, talagang nalito ako. Nais ko lang na ayusin ang inyong buhay ayon sa aking mga iniisip. Ngunit nalimutan ko ang inyong mga damdamin. Hindi ko dapat ginamit ang mga lihim na paraan. Tungkol sa bagay na ito, humihingi ako ng tawad sa inyo. Sa hinaharap, hindi na ako makikialam sa inyong negosyo. At hindi na ako magmamadali. Gusto niyo bang mamuhay ayon sa inyong sariling nais? Noong una, itinago ko sa'yo. Mali ko yon. Sa hinaharap, anuman ang mangyari. Hindi na ako magtatago sa'yo. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Isang pamilya. Ang pagiging tapat sa isa't isa ang pinakamahalaga. Mula ngayon, magpakatatag tayo sa ating mga negosyo. Mas mabuti ang magkasama tayong masaya bilang pamilya. Kaysa sa kahit ano paman. Lanan. Ito ang buhay na pinakagusto ko.